Hey yo, good day everyone. Welcome to another video. This is Makinot. Right, this is just a very quick tip na sa tingin ko kukunti lang yung makaka-appreciate. Torque wrench. Ayan. Para saan nga ba ang torque wrench? Meron pa akong mas malaki doon, saka meron pa akong medium, pero ito yung small. Okay. So ang torque wrench, siya ay ginagamit para mahigpitan natin yung mga bolts ng merong bilang, okay? Ng merong bilang na amount of torque, amount of force, okay? So torque is your twisting force, okay? So yung pag-ikot na yan, ito nilalagyan ko siya, meron siyang torque value. So pag nilagay ko halimbawa sa katulad nito, 15 Newton meters of torque, sinet ko yung torque wrench ko, hinigpitan ko to. Ayan. Kapag nag-click na yung torque wrench, ibig sabihin, yung puwersa na naabot ko para higpitan tong bolt na to is 15 Newton meters ang nilagay kong torque. Okay, yung twisting force. Now, hindi naman sa lahat ng bagay kinakailangan talaga ng torque wrench. Halimbawa na lang dito sa yung mismong exhaust system, yung clamp, hindi naman kailangan ng torque wrench nun, hihigpitan mo lang. But I'm guessing ang inilagay ko doon kanina is nasa 15 Newton meters. Wait lang, or maybe 12. Yeah, 12 Newton meters by feel. Yung dalawang hanger bolts, it's more or less nasa nasa 15 Newton meters din tong bolt na to. Yeah. Tapos yung isa ganun din, 12 to 15. So, hindi naman talaga kinakailangan yung sa exhaust is bilang na bilang. Hindi ko na ginamitan ng torque wrench kanina. Pero itong foot peg mount brake, ano ba tawag dito? hindi naman to this is part of the frame kung saan nakakabit yung foot peg, right foot peg, tsaka yung rear brakes. So mahalaga na itong buong assembly na to maikasako dito sa frame ng swak na swak. Kasi kung imagine mo kung maluwag yan, edi mahuhulog mawawalan ako ng control. Ngayon, ang problema naman sa kabilang is kapag over-tightened. Kapag nahigpitan niya ng sobrang higpit, kasi yung mekaniko is batak na batak, muscle na muscle, ang mangyayari dyan, pwedeng masira yung bolt or pwedeng mag-seize yung bolt. So, sa sunod na tanggalin mo yung bolt na yan, mahihirapan ka na ngayon. O, ang gagawin nung sunod na mekaniko is acetylene torch, pupukpukin, i-drill, kung ano-ano pa. So, hassle siya at nakakasira siya. Nakakasira yung over-tighten, nakakasira yung, syempre, delikado naman yung hindi tamang higpit. Yun ang silbi ng torque wrench na walang nakaka-appreciate kasi walang gustong gumamit nito kasi para sa kanila parang napaka-hassle, ang daming kinakalikot, ang dami mong pipihitin, bibilangin mo pa, magre-research ka pa, aalamin mo pa yung torque values ng mga fasteners. But really, I mean, napakahalaga nun. So itong mga fasteners na yan from the factory, karamihan dyan ay naka-torque with a specified value, naka-torque down with a specified value. Hindi pwedeng hindi. Kasama yan sa quality control. Ngayon, kung tayo, gagalawin natin yan, tapos hindi natin sila maibabalik dun sa tamang torque values nila, di pwedeng magkaroon ng problema. Pwede namang hindi, di maswerte, pero aasa na lang ba tayo sa swerte? Mas umasa tayo sa science. Kasi ito, eksakto to. Yung swerte, random yun kung kailang katamaan nun Alright, so that's it. So, use a torque wrench kapag nagdi-DIY kayo. Mas maganda kung meron kayong maliit na torque wrench para sa mas maliit na torque values, and then you have your longer torque wrench para naman sa axle, sa pivot point, shock pivot point,
swing arm pivot point, yung brake calipers. Ano ba ito ang gamit ng malalaking torque wrench? Ayun lang naman. The rest maliliit na. Ayun yun, yung head assembly, steering clamp, fork, ano pa ba? Tsaka yung nasa internals, yung engine mount, engine brackets, and yes, of course, kahit sa oil change, itong drain plug, this is 20 to 22 foot-pounds of torque. Tapos, actually, itong filter, oil filter, 12 to 13 foot-pounds of torque. Kailangan naka-torque din to na maayos. Kasi, pag over-tighten, mapipisa yung gasket. Kapag hand tight lang yan or tinansya lang, baka mag-leak, baka mag-cause ng leak. Ito, sigurado, hindi tansya. By numero to. So, ito naka-torque to ng 12 foot-pounds of torque. Alright, so that's it. Sana may makarelate and maraming salamat sa nakaka-appreciate doon sa mga sineshare natin dito sa mga Cannot Ride. Alright, magra-ride na tayo. Ride safely everyone. Have a good day. Happy Valentine's Day naman dun sa mga kasi 15 ngayon. So alam na this. Tapos bukas 16 meron pa rin.